Sinuspende ni Pangulong Marcos ang naunang inaprubahan ng LTFRB na dagdag pasahe sa mga pampublikong bus at jeepney sa bansa. Sabi ng Pangulo, hindi pa napapanahon ang fare hike kahit patuloy na umiiral ang giyera sa Middle East. Sa halip, inatasan niya ang Department of Transportation o DOTR na magpakalat ng mga sasakyan ng gobyerno para sa libreng sakay ng mga pasahero, lalo na ng mga estudyante at manggagawa. Umalma agad ang transport group sa desisyon ng presidente na anila ay budol at hindi iniisip ang kapakanan ng iba't ibang sektor sa transport industry. Ayon sa transport group, dapat inisip ng Pangulo na bawiin ang mga bilyong pisong kinurakot ng mga kaalyado niyang partido at ibili ng petroleum products. Iginiit ng samahan ng jeepney driver at operator nationwide na dapat buhayin ang Oil Price Stabilization Fund na itinatag noon ni dating Pangulong Marcos Sr. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na sapat ang supply ng pagkain, petrolyo at fertilizer sa bansa sa kabila ng umiiral na tensyon sa pandaigdigang merkado. Normal ang presyohan ng bigas, hindi nagbago pati na ang mga pangunahing bilihin kahit tumaas ang presyo ng produktong petrolyo nitong nagdaang linggo. Hindi daw kailangang magpanik. Dapat relax lang at tuloy ang buhay ng mga Pinoy ayon pa sa Pangulo. Isinusulong ni Senate President Vicente Sotto ang panukalang batas upang ibasura ang Oil Deregulation Law at ibalik sa gobyerno ang kapangyarihan na magtakda ng presyo ng gasolina at krudo. Anya, pahirap sa ordinaryong mamamayan ang Oil Deregulation Law dahil sa halip na ibaba ang presyo ng langis, lalo pa itong tumaas dahil marami ang nagsasamantala. Noon ay merong Oil Price Stabilization Fund na sumasalo sa mataas na presyo ng langis gamit ang pondo ng pamahalaan.